Magandang araw kapamilya, nagbabagang mga balita, pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Mga impormasyong mahalaga live din sa YouTube at TikTok, no more no less, hatid ng TV Patrol Express. Sa ulo ng ating mga balita, naghain ng not guilty plea sa anti-graft court ang 8 opisyal ng Department of Public Works and Highways Mimaropa kaugnay sa umanomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga nag-plead not guilty sa Sandigan Bayan 5th Division, sina DPWH Region 4B officials Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Caico, Dennis Abagon, Felizardo Casuno at Montrexis Tamayo. Hiniling naman ng defense panel sa anti-graft court na pigilan ang mga prosecutor na magbigay ng mga panayam sa media tungkol sa kaso. Ang mga preliminary conference para sa kasong graft ay itinakda sa January 9, 19 at 26 at sa February 5, 12, 19 at 26 sa susunod na taon. Hindi naman nakaharap sa arraignment si DPWH Region 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo matapos hindi nakapaglabas ng produce order ang korte. Itinakda ang kanyang arraignment sa December 2. Samantala, muling iginiit ng Department of Interior and Local Government ang kanilang commitment para habulin at papanagutin ang lahat na sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, lahat ng mapatutunayang nagkasala ay tiyak na makukulong. Sa iwalay namang pahayag, sinabi ng Philippine National Police na tiwala silang maaaresto ang 7 natitirang suspect na iniuugnay sa umano'y maling paggamit ng pondo sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinaigting pa ng mga police unit sa buong bansa ang mga operasyon upang panagutin ang lahat ng individual na sangkot sa katiwalian. Samantala, naghain ang Bureau of Internal Revenue ng 13.8 million pesos na tax evasion complaints sa Department of Justice laban sa ilang opisyal ng Sims Construction Trading at IM Construction Corporation at iba. Kaugnay ng mga ghost flood control projects sa Bulacan, sinabi ng BIR na nilabag ni Sims Construction Trading Proprietor Sally Santos, IM Construction Corporation President Robert Imperio at Treasurer Marie Jane Imperio ang Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code o tax evasion at hindi pagbibigay ng tama at tumpak na impormasyon para sa 2024 at 2025. Kabilang sa mga nasabing ghost projects, ang 57 million pesos na reinforced river wall sa Baliwag, Bulacan at 108 million pesos na pumping station at floodgate sa Hagonoy, Bulacan. Bukod sa pagkakakulong ng 10 taon, pagbabayarin din umano ang mga respondent ng kanilang tax liabilities. Ito na ang ikatlong batch na mga reklamong inihain sa DOJ ng BIR kaugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Yung kanilang mga deductions na yun, construction cost, ay walang basihan, fictitious at ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Iniimbestigahan po natin ang lahat na posibleng involved dito sa mga flood control anomalies na ito, regardless of the personalities involved. Gusto lang po nating siguruduhin na pag nagsampa tayo ng kaso ay meron tayong maliwanag na ebidensya. Itinanggi ng legal counsel ng nagbitiw na kongresista na si Zaldico na hindi niya nilapitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makipag-ayos para sa pagkansela ng pasaporte ng kanyang kliyente. Sa panayam sa ABS-CBN News Channel, sinabi ng abogadong si Rui Rondain na hindi siya at ang kanyang mga tauhan ang lumapit sa Malacanang. Tinawag niya pa ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang katawa-tawa na panukala dahil wala sa kanila ang nais makipag-bargain. Matatandaan na una nang sinabi ni Pangulong Marcos na tinangka siyang i-blackmail ng company ko. At hindi na umano maglalabas ng mga video si Ko kung hindi kakanselahin ng mga otoridad ang pasaporte ng dating mambabatas.
Tinatayang aabot sa 300,000 ang inaasahang lalahok sa rally laban sa katiwalian sa EDSA People Power Monument sa Linggo, November 30. Ayon sa PNP, binabantayan nila ang nasa higit 20 lugar sa buong Metro Manila. Kabilang dyan ang People Power Monument, EDSA Shrine, Quirino Grandstand at iba pang Freedom Park. Simulaan niya sa Biyernes ay naka-full alert na ang PNP. Dagdag ni Tuanyo, sa ngayon ay ang trillion peso movement pa lang ang nakakuha ng permit para sa rally. Magsisimula ito ng alas 6 ng umaga at magtatapos ng alas 6 ng gabi. Samantala, tiniyak naman ng Manila Police District na kanilang ipatutupad ang maximum tolerance sakaling sumiklab ang tensyon sa malaking rally sa linggo. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, nasa 12,000 pulis ang ipakakalat nila sa lungsod ng Maynila. Hihingin din umano nila ang tulong ng karagdagang pulis mula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Sa ibang balita naman, patay ang isang 22 anyos na call center agent matapos matrap sa sunog sa Barangay Concepcion 1, Marikina City nitong Miyerkules ng hapon. Natutulog ang biktima sa inuupahan niyang kwarto sa Simeona Village nang mangyari ang sunog pasado alas 4 ng hapon. Dala ng panik, hindi na naalala ng mga kasamahan sa kanyang bahay o sa bahay nagisingin ang biktima. Ligtas ang siyam niyang kaibigan na mga empleyado rin ng Business Process Outsourcing o BPO company. Nagtulong-tulong naman ang 14 na truck ng bumbero para tuluyang maapula ang sunog sa loob lang ng 1 oras. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala nito. Arestado ang manager ng isang convenience store sa panggahas sa umano ng kanyang tauhan sa isang hotel sa Marikina City noong Abril. Sa bisa ng arrest warrant, nahuli ang suspect sa Barangay Santo Niño nitong Lunes. Ayon sa Marikina City Police, nangyari ang pangahalay noong magpapaalam na mag-resign sa trabaho ang biktimang working student. Inaya umano ng suspect ang dalaga sa isang hotel para mapag-usapan ang resignation. Pero pagdating sa kwarto ng hotel, sinunggaban na umano ng manager ang dalaga, pinusalan at saka ginawa ng ang masamang balak. Tumanggi ng magbigay ng pahayag ang suspect. Kasalukuyan nakapiit sa custodial facility ng Marikina Police ang suspect na nahaharap sa kasong rape. Susunod, longtime sweethearts na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio. Kasal na! Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol Express! At nagbabalik ang TV Patrol Express. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na wala pang Pinoy na kumpirmadong nasawi o nasaktan sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Pero ayon sa DFA, meron silang natanggap na unverified reports na may Pinoy domestic workers ang posible umanong natrap sa loob ng gusali. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration, isang overseas Filipino worker ang nakakonfined ngayon sa ospital matapos ma-rescue ng Hong Kong authorities. Sa tala ng fire service official sa Hong Kong, umabot na sa 55 ang nasawi dahil sa sunog. Miyerkules pa ng hapon nang sumiklab ang sunog sa 8 tower na apartment complex at hanggang ngayon ay patuloy itong inaapula. Binabantayan umano ng Philippine Consulate General ang sitwasyon doon at patuloy din ang kanilang pagkipag-ugnayan sa otoridad sa Hong Kong. Ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Kasal na ang longtime sweetheart sa sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio o Loini. Sa social media, idinaan ni Ronnie ang anunsyo ngayong Huwebes ng hapon. Kalaki pang ilan nilang wedding pictures. Sa caption, tinawag na rin niyang Mrs. Andalio si Loisa. Noon narito nag-post din ng YouTube video ang newlyweds na nagpapakita sa preparasyon at actual na wedding proposal ni Ronnie kay Loisa. I love you. Will you marry me? Totoo na yun ako. Yes.
Siyam na taon nang nag-iibigan ng dalawa na nagkasama rin sa ilang proyekto tulad ng Pira-Pirasong Paraiso at Unloving You. Magkasama rin silang dumalo sa Star Magical Christmas nitong linggo kung saan proud na suot ni Loisa ang kaniyang engagement ring. Congratulations sa Loini at mabuhay ang bagong kasal. Pumalo na sa higit 1 million ang Instagram followers ni 2022 Miss Universe Arbany Gabriel. Nagbayanihan ng pageant fans na i-mass follow ang Philam Queen matapos magkomento si Miss Universe Organization President Raul Rocha na siya lang Miss U Queen na hindi umabot sa 1 milyon ang followers. Nauna namang sinabi ni Arbany na hindi siya nasusukat ng numero sa social media. Pero hindi pumayag ang kanyang mga taga-suporta na maliitin siya. Kaya wala pang isang araw ay biglang dami ang kanyang followers. Sa isang IG post, nagpasalamat si Arbany at muling iginiit na mainam pa rin ang human connection kaysa sa social media count. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. Ayan, kung nagawa nila i-mass follow si Arbany, i-mass follow nila rin ang YouTube page ng ABS-CBN News. Now na. Diba? Now na. Ikaw, nakafollow ka na ba? Nakafollow na ako. Ako rin, nakafollow. Saka sa ANC. Yan. Very good. Sama na natin. At yan naman ang babagong balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Dries Tensay. Mga pamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ANC, Kapamilya Channel A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Maaari nyo rin iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jesse Cruzat, maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.